So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro, ito, hindi ko to kinontent dati. Kasi medyo, parang para sa medyo chismis ng konti eh. Na itong si Digong po, ay nagpapagamot po sa ibang bansa. Di ba? Ayan ang kumakalat na balita noong nakaraan eh. Yun nga lang mga kababayan. At sa pangyayari po ngayon, regarding po sa hakbang ng maisog, si Digong po hindi pumunta. Hindi po pumunta si Digong po sa hakbang ng maisog sa Pampanga. Okay? At nakikita po natin doon po sa mismong video nga po ni Digong na mukhang nangihina na po talaga siya. So, tanong dito mga kababayan, di ba Pampanga, Davao, malapit lang yan eh. Di ba? Mga 1 oras kalahati na eroplano. Nakakapunta ka nga sa iba eh. Tapos sa Pampanga, hindi ka nakapunta. So ngayon, parang lumalakas po ngayon yung teorya na totoo po talaga na si Digong po ay nagpapagamot na ngayon. Well, kung may sakit ka ngayon, pagaling ka. Kasi alam naman natin, di ba, mahirap magkasakit. Well, pagaling ka Digong kung may sakit ka, di ba? Pero ngayon mga kababayan, no, pakita ko lang sa inyo to. So ito kasi yung sagot ni Digong dati. Hindi ko na gagamitin yung video ni Banat Bay kasi baka i-copyright pa tayo. So sabi ngayon dito ni Digong, regarding nga po dun sa pagpapagamot nga daw niya sa ibang bansa, sabi ni Digong nga, alam ko na panood nyo naman tong video na to eh. Diba? Ang Singapore maganda, ang level ng take-off technology nila. Hospital maganda, magamot ka talaga. Ang problema, wala akong pera. Kaya kung makakasakit ako, dito lang ako sa Pilipinas. Yun lang ang kaya ng bulsa ko. Okay. So, ang tawag dito plastic. So, naniniwala ba kayo doon na si Digong walang perang pampagamot sa ibang bansa? Okay. So, ngayon, mga kababayan, kanina, yung hakbang ng maisog, okay, so, ang dami nagsalita doon. So, nagsalita doon si Harry Roque, as usual, si Baste, di ba? Si Vic Rodriguez, si Glenda Chong, di ba? Si Glenda Chong. Pero po, nung magsasalita na nga po si Digong, video lang po. Actually, 3 minutes video lang po. So ngayon mga kababayan, ito na po yung itsura ni Digong ngayon. Siyempre, video yan. Alangan namang hindi nag-ayos si Digong. So ibig sabihin nun, ito na yung pinaka-effort ni Digong na pag-aayos. Ayan po yung itsura ni Digong ngayon. So naniniwala ba kayo na, hindi, parang stress na nga si Digong, di ba? At bukod sa stress, parang may sakit talaga. 'Di ba? Parang may sakit talaga. So ngayon, panoorin natin tong video ni Digong. Kasi mga kababayan, no, yung hindi pagpunta ni Digong sa Maisog Rally, medyo nakakagulat 'yon. 'Di ba? Medyo nakakagulat 'yon. Kasi una, yung sa Bulacan, pupunta talaga si Digong noon. Hindi natuloy. Nung sa Dumaguete, hindi nga natuloy, hindi natuloy sa plaza, pero natuloy yung rally, andun din po si Digong. Nakikipagmarcha pa. Yung sa Tacloban, andun din po si Digong. Tapos ngayon, kung kailan matutuloy po yung Maisog Rally, at natuloy talaga yung event na gusto nila, nakuha nila, wala si Digong doon. Video lang po yung lumabas. So ngayon, kung i-connect natin, ano ba, totoo ba talaga na si Digong ba talaga ay may sakit na at nagpapagamot na sa ibang bansa? 'Di ba? Malamang takot na nga sa ICC yan eh. Tingin ko lang ha. Pero to ha, pero to. Panoorin niyo itong video ni Digong. Ito yung video ni Digong kanina. So ulitin ko lang mga kababayan na ito yung video ni Digong na pinakita niya sa Maisog Rally. Hindi siya pumunta. Video lang. Mukhang bangag. Grabe ka naman. Mukhang bangag naman. Panoorin natin to. Sige. Salamat, sir. Na nag-rally sa Angeles. Pasensya na po. Yan na, humingi na siya ng pasensya. Bakit naman? Okay. So putol-putulin ko lang mga kababayan no, para hindi po tayo copyright ng SMNI. Kasi gusto ko lang po talaga pakita sa inyo yung itsura ni Digong ngayon.
Ano ba to? Stress ba to talaga o may sakit na talaga? Totoo ba yun? Nilabas po ng mga ibang mga vlogger natin na si Digong nga po ay nagpapagamot na sa ibang bansa? Kasi, hindi para sa akin, medyo medyo pagaling ka, Digong. Ang punto kasi dito mga babayan, imbis na mag-focus si Digong sa kanyang kalusugan, namumuliti ka pa. 'Di ba? Imbis na, 'di ba, retiro ka na. Okay na. Nakuha mo ng pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Ang ginawa mo, namuliti ka pa kasi. So ngayon, kung nakakasakit ka ngayon at nagpapagamot ka sa ibang bansa at stress ka ngayon, wala kang ibang pwedeng sisihin dito kundi sarili mo. Bakit ka kasi nagpapagamit sa mga politiko na gusto lang din gamitin ka? Ako naniniwala ako mga kababayan, no, na may mga politiko na mga laos na ginagamit pa rin po si Duterte. Maawa kayo sa matanda. Diba? Oh, so ito. Continue natin. Sige. Inaabot ako ng ayaw ko na lang sabihin kasi napaka-corny. Ayaw niya lang sabihin kasi raw napaka-corny. Sabihin mo na, ano ba? Nagpapagamot ka na. Ayun ba? Hindi corny yun. Kailangan malaman ng mga supporter mo kung ano ng kalagayan ng kalusugan mo. Pero, retired na kasi ako at yung pera ko, meron ako. May retirement. Actually, naniniwala ako dito. Correct yan, Baby Ruth. Naniniwala ako dyan. Kahit po si Amy Marcos, ginagamit din si Digong. Na sobrang pangit na strategy nun. Di ba? Oh. So, nawala tuloy ako. Ang ganda ng comment eh. Sige. Good luck Mang Kanor. Grabe ka naman. I-continue natin. Ano ba sabi niya dito? Meron ako. May retirement ako pero pinupusto ko lang. At yun na kasi ang source of existence ko. Okay, tanyo, paawa ngayon mga kababayan, di ba? Paawa ngayon. So, ang sabi ngayon ni Digong, wala na raw po siyang pera, kundi yung pera na naitabi niya nung nag-retiro siya. Ayan ang sabi ni Digong. So, actually kasi mga kababayan, sanay na po tayo kay Duterte. Matagal na po nilang gawain yan. Yan, parang ito sample, oh. Yung sinabi ko kanina. Oh. Ito, nabalita na ito sa Inquirer, no? Sabi ng Inquirer, di ba? Sabi ni Inquirer, look, Senator Bongo shared a photo of President Rodrigo Duterte on his 76th birthday, highlighting the chief executive simplicity. Diba, nag-blow ng kandila ngayon lang, simpleng pananghalian lamang. So ito yung pinakita ngayon ni Bongo. Na binalita naman ito ng Inquirer. Yun naman pala mga kababayan, may nag-post ng same picture, same event, na may lechon pala sa tabi. Same lang yan, no? O, yung kandila, di ba? Yung kandila, same lang yun. O, yung kandila na sa may kanin, yung pala may lechon pala sa tabi. So, ngayon, yung sinasabi ninyo na walang pera si Duterte, mga kababayan, booking na po natin yan. Na magaling po talaga mambola, di ba? At gumawa ng propaganda para iangat ang sarili itong si Digong. Estado na yan eh. Oh. O tingnan natin. Kaya okay maniniwala doon. Di ba? Huwag kayo maniniwala doon na wala na siyang pera, simple lang yung buhay niya. Ito nga, panloloko ito eh. Oh. Continue. Sorry, hindi ako nakapunta, pero I would like to congratulate you for your gesture to show to the country and to the world. Hindi ito yung Digong na gusto ko makita eh. Yung gusto ko yung Digong na nakikita, yung nagmumura. Di ba? Kasi ayan po ang gusto po ng mga Duterte bobo supporter. Yung Duterte na nagmumura. So bakit ganito naman? Parang di naman totoo to. Di ba? Sige. That may damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. May damdam na pinapalabas natin. But this would be
as good as any other time. Hindi, patapusin mo muna. Hindi ko pwedeng patapusin. Kasi makaka-copyright po ako ng SMNI. Galing po kasi sa SMNI itong video na to, at yung SMNI po, nagsasarado po ng channel ng mga vlogger. So kapag pinili ko po ito ng dire-diretso, makaka-copyright po ako ng SMNI. So pagpasensya nyo na po mga kababayan kung bakit ko pinuputol. Okay? Sige. So ngayon, iba na itsura ni Digong, iba na rin po yung sinasabi. Diba? Iba na nga yung itsura, iba na nga rin po yung sinasabi. May damdam na pinapalabas natin. But this would be as good as any other time to tell the President, the military, the police, and all, hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno, paalisin si Marcos. Naniniwala ba kayo dito? Tingnan ninyo, no? Ang sabi ngayon ni Duterte dito, hindi naman daw sila subversibo. Na gustong patanggalin si Marcos, di ba? Pero mga kababayan, sa unang maisog, yung sabi ni Baste, mag-resign na si PBBM. At sa unang maisog, sabi din naman ni Duterte, si PBBM daw po ay adik. At ngayon mga kababayan, ako naniniwala na ipaglabas-labas nga po ni Morales, may kinalaman din po si Digong dyan. So anong sinasabi ni Digong na hindi siya subversibo, na hindi naman daw siya ganong, di ba, sobrang galit kay Marcos, ang kailangan niya lang daw po ay mapakinggan. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, para pagpatuloy na suportahan si Digong, kailangan po natin tanggalin yung common sense at saka critical thinking. Sobrang katangahan na po mga kababayan ang sumuporta sa taong paiba-iba ang sinasabi. Iba na naman sinasabi niya dito eh. Iba na naman to eh. Di ba? Iba na naman to. Para namang, gusto naman. Ako na lang naawa sa mga DDS mga kababayan. Sobrang kabobohan na to eh. Oh, gusto niya pang ihiwalay yung Mindanao. Hindi ba subversibo yon? Hindi nga, di ba? O sabi nga ni Ma'am Rowena, si Baste na ang pumalit kay Digong. Oo nga. Kasi pati boses ginaya, pati puntog ginaya, pati pagmumura ginaya. O si Baste na nga yung pumalit. Continue natin, sige. We just want reforms that yung nanirinig niyo sa grupo ng mga maisog at yung mga Pilipino na ayaw ng gulo pero gustong may pagbabago. Yan lang naman po. At congratulations sa inyo. Yan lang ang habol natin. At yan lang ang hamon ko sa gobyerno. Wala ng iba. Kita nyo na, Diyos ko naman. Di ba mga kababayan? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Iba yung sinasabi niya dati na sobrang agresibo. Di ba? Talagang sobrang paninirang puri na. Panorin ninyo yung SMNI. Kung gaano kaloko-loko yung SMNI ngayon, walang ibang binalita kundi kasiraan ng gobyerno. Okay lang sana kung totoo eh. Oh, ngayon sinasabi niya naman ngayon dito na wala daw siyang alam. Oh, agree, magpahinga ka na lang kasi. Imbis ako admitted ako na ayoko sa kanya. Ayoko kay Digong. Pero kung ganyan na yung itsura mo, magpahinga ka na lang. Kita mo, di ba, hindi ka na nga makapunta sa rally mo eh. Sa rally na ikaw mismo ang gumawa. Di ba? Tingnan ninyo yung style nila, no? Yung gumagawa po ng rally nila, yung TAPS, yung transparency, accuracy, di ba, ano ba yun? Peace and whatsoever. Ayan po yung gumagawa po niyan, yung gumagalaw po niyan yung TAPS. Tapos yung TAPS naman po ay under kay Duterte. Saan kukuha ng budget yung TAPS? Naniniwala ba kayo doon? Saan kukuha yung budget ng TAPS? Yung mga binabayad nila sa mga hakot nila. Yung binabayad nila sa mga sa stage. Yung binabayad nila sa mga permit. Kung may bayad man. Saan galing yan? Oh, sino ba may pera sa TAPS? Di ba si Digong lang naman? Ganyan po style ni Digong. Kunwari walang alam, pero in reality, siya may pasimuno. Magpahinga ka na. Oh, grabe naman. Wag naman for good. Ulyanin na nga siguro to, no? Sige. Walang interesado patalsikin si Marcos, walang interesado sa gobyerno na patumbahin mo. Huwag ko iyang pinumaan ako ng presidente, pati gobyerno ko ito. Di ba? Wala daw may gustong patumbahin si Marcos.
So, para just to erase doubts. But, we will ask that we will be heard from time to time so that government would know what the sentiments of the people are. Okay, tama. Ngayon naman, ang gusto niya naman ngayon, hindi na pabagsakan yung presidente, kundi gumawa na lang sila ng rally. Ayan na lang gusto niya eh. Ang gusto na lang namin ay mapakinggan kami. Ayan ang sinasabi niya, mapakinggan na lang daw po siya. Actually, mga kababayan, nakailang ikot na si Duterte. Una, tinawag niyang adik, tapos sinabi niyang hindi. Tapos pagpunta niya naman ng Cebu, ang sabi niya naman, 'di ba, mabait. Ang habol niya lang naman ay yung charter change. Tapos pagpunta naman sa Tagum, ang gusto niya naman daw pababain ng presidente. So paiba-iba. Pagkatapos nung pumunta siya ng Dagupan ay ng Dumaguete, pabagsakin ng presidente. O nagmarcha pa sila kasama si Harry Roque. Tapos ngayon naman, iba naman sinasabi na naman ngayon. O ngayon mga kababayan, ang punto kasi dito, kung nakailang ikot ka na, kung nakailang beses ka nang sumemplang sa mga statement mo, gagawin mo ulit 'yan. Tama, 'di ba? Nakailang palit na siya ng statement, magpapalit ulit ng statement 'yan. Papaniwala kayo dito. Oh. O parang sinabi ni Roderick, oh 'yan. Oh, simple lang ako pero natawa ako diyan. Sa Mandaluyong na kayo magpaliwanag, 'di ba? Napakasimple pero natawa akong konti. O, di ba? Whether the sentiments or not, totoo man o hindi, makinig lang kayo. Pakita nyo, di ba? Sabi ni Digong, yung mga sentimento namin, totoo man o hindi, makinig lang kayo. So that government would know what the sentiments of the people are. Una, yung sentimento, hindi yan sentimento ng tao. Sentimento nyo lang yan, na pinipilit nyo isaksak sa mga tao. And whether the sentiments or not, totoo man o hindi, makinig lang kayo. Kita nyo, di ba? Tingnan nyo, di ba? Halokohan nyo. O, yung sentimento namin, totoo man o hindi, makinig lang kayo. Walang nga talaga, no? Diba? Total, kung mali, hindi sabihin ninyo, pag mali, wala naman kami magawa. Sabihin niyo tama, wala rin kami magawa. Just the right to be heard. Yan ang importante sa Constitution. The right to be heard. Period. Maraming salamat. O yun lang, napaka mga kabayan, napaka-iksi. Ito lang yung sinabi ni Digong, napaka-iksi. Di ba? O, agree, ang hirap paniwalaan. Ang hirap paniwalaan, di ba? Oh. Parang si Baste. Parang si Baste din. Oh, tingnan niyo si Baste. Nung nakaraan, ang sabi ni Baste, sana meron pa ring unit team. Di ba sinabi ni Baste 'yan, di ba? Sana meron pang unit team. Tapos naman ngayon, iba naman sinasabi ngayon. O puro panunumbat naman. So bakit tayo maniniwala sa mga taong paiba-ibang statement? Dapat po kasi consistent po tayo. Di ba? Andiyan pa si Roque nandun, pero hindi ko pinanood. Nag-focus ako sa content ko. Ay, nako mga kababayan, sumasakit po ang ulo natin dito. So, ito, naniniwala ako na malapit na to. Malapit na matapos to. So, pag pumasok na po yung ICC dito, wala na to. Finish itong usapan natin. Makapag-focus na ngayon ang presidente natin kung paano po pagandahin ng Pilipinas at even for the future. Imbis po yung presidente po natin ngayon ay nakafocus para pagandahin ng Pilipinas, umi-epal pa yung Duterte. Kaya medyo nakakasakit po ng loob. Di ba? So yun mga kababayan, so dyan po sa 3,000 po na nanonood, hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, ano masabi nyo nga po dito sa maigising statement nga po ni Digong. At sa mukha nga po ni Digong na mukhang mahina na at mukhang nagpapagamot na nga. So sa tingin nyo ba, totoo ba yung kumakalat na balita na si Digong po ay nagpapagamot ngayon? Kaya siya hindi nakapunta sa rally. Di ba? So yun, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So thank you mga kababayan. So thank you sa iyo Mark Ramos. So maraming salamat, no? So si Mark Ramos po ay kasama po natin sa trio namin ni Mima. Kanina nandiyan si Mima kanina, tapos si Mark Ramos. So,
So medyo busy lang po talaga. Medyo busy lang talaga, Mark. So maraming salamat, no? So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo baka bukas. Pagkatapos po ng aking laboratory. So yan, no? So humingi na lang po ako sa inyo ng dasal na sana maging okay po lahat bukas, especially po sa laboratory ko. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo bukas, no? Kay